Magandang araw po muli. Welcome. At yun At eto na, nagsisimula na mga kapartner nagsisimula na ang patibong patibong laban kay Bongbong Marcos. Kaya ito ang payo natin kay Bongbong Marcos mag-iingat ka, lalong-lalo na sa mga sumisip-sip sa'yo noon. Sabi ko na nga, di ba? Yung mga sumisip-sip sa'yo noon, yan na ang gumagawa ng patibong laban sa'yo. Simula pa lang yan. Yung mga humihimod ng tumbong sa'yo, mga panahon na yun, humihimod ng tumbong sa'yo, sumisip-sip sa'yo, diyan ka na mag-ingat. Diyan ka na mag-iingat. Yung mga yung mga humihigop sa iyo ng tumbong noon, kung purihin ka talagang mula ulo hanggang paa, yan din ang magpapabagsak sa iyo pagdating ng panahon. Di ba? Kaya ito, yan, katulad niyan, sino ba ang nagpapakalat ng ng balita na plano kang pabagsakin? Doon lang Di ba? Doon lang Di ba? Ipinakakalat na ang balita, ipinakakalat na sa lahat. Ang planong kung paano ka pababagsakin. Di ba? Kaya diyan ka na mag-iingat. Nagsisimula na ang patibong. Alam mo naman itong mga hayop na to, mga dangerous kaaway yan. Lalong-lalo na yan, mga kampo nila Duterte, nila Gloria. Talagang kumbaga sa mapanganib yung mga yan Talagang hindi mo pagkakatiwalaan yung mga hayop na yan. Di ba? Kaya nagsisimula na. Nagsisimula na ang patibong ni Bongbong Marcos. Kaya mag-iingat ka na. Mag-iingat ka na. Dahil balang araw, magugulat ka na lang, o isang araw, magugulat ka na lang, wala ka na sa pwesto mo. Di ba? Yan din ang magpapabagsak sa'yo yung mga sumisip-sip sa'yo. Yes, mga kaalyado mo, sila Duterte. Si Duterte, hindi mo naman yan Di ba? Noon pa man talagang gusto ka ng pabagsakin niya. Noon pa, di ba, siniraan ka nga niyan na gumagamit ka nga raw ng cocaine. Doon pa lang Di ba? Kung ako sa'yo, Bongbong, unahan mo na. Dahil yan, yung mga hayop na yan, sila Gloria, mahilig sumakay yan Ang plano niyang mga yan, pag yan nakahanap ng butas o malaking issue laban sa'yo, sasakyan nila yan Sasakyan nila yan. Doon nila pagaganahin ang kanilang propaganda. Doon nila gagawin yung patibong nila para sakyan ng taong bayan Di ba? Siyempre pag may malaking issue ka, halimbawa tungkol sa korupsyon, tungkol sa kahit na anong issue na malaki laban sa'yo, ang unang sasakay dyan yung mga kampo ng mga Duterte, mga DDA siya, mga kampo ni Sara. Hindi mo nakakampi ang mga yan. Hindi mo nakakampi ang mga yan. Bagkus, wala na yung team unity. Sinasabi ko na nga, wala na yung team unity. Di ba? Noon pa natin sinasabi yan Sinasabi dati yan na yung mga nasa paligid mo, may mga personal na interest yan, yung mga yan. Sus Mariosep, yan ba susuporta sa'yo na walang personal na interest yung mga hayop na yan? Ganyang katakaw yung mga animal na yan, mga sumusuporta sa'yo. Puro magnanakaw yan Di ba? Lahat yan may personal na interest yan. Di ba? Hindi mo pagkakatiwalaan niya. Sumisip-sip sa'yo yan. Noong mga panahon na yon, sumisip-sip sa iyo yan dahil makikinabang sila sa iyo. 'Di ba?
Makikinabang sila sa iyo, ano yan? Susuportahan ka na wala silang pakinabang? Oh, yan, katulad nila Gloria, nila Roque, nila Panelo. Oh, ba't sumisip-sip sa iyo dati yan? Paano nasa line up mo bilang senador Nasa ilalim mo bilang senador sila kumakandidato. Kaya sumisip-sip sa iyo yan. Personal na sumisip-sip sa iyo yan. Hindi naman na sumisip-sip yan para sa taong bayan Sumisip-sip sa iyo sumisip-sip sa iyo yan dahil may personal na interest. Pero pag wala na yan, wala nang maaasahan sa iyo yan. Halimbawa, hindi sila napwesto. Oh, diyan ka nababanatan yung mga yan. Oh. Sinabi ko na yan din ang magpapabagsak sa iyo bandang huli. Oh, yung mga kaalyado mo. Oh, yan mga Duterte, Semenay, yan ang magpapabagsak sa iyo. Mga kampo ng mga Duterte. Oh. 'Di ba? Kaya mag-iingat ka diyan, lalo na yung mga tandaan mo yung mga sumisip-sip sa iyo dati. Yung mga humihigop ng tumbong sa iyo dati, kung purihin ka mula ulo hanggang paa. Yan din ang babanat sa iyo. Yan din ang magpapabagsak sa iyo. Yan din ang sisira sa iyo balang araw. Kasi may personal na interest sa mga yan. Pinupuri ka niya noon, dinadakila ka niya noon, sumisip-sip sa iyo yan, dahil makikinabang sila sa iyo. Pinakikinabangan ka nila. Oh, pero pag wala ka na o wala na silang mapapakinabangan sa iyo, mumurahin ka na niyan, sisiraan ka na niyan. Oh, yan yung mga kumakalat ngayon na bala kang pabagsakin. Either totoo man o hindi yan. Oh, totoo man o hindi yung balita na yan, ipinakakalat na nila yan. Oh, 'di ba? Kahit fake news yan, ipinakakalat na nila yan. Oh, ngayon, pag sinakyan ng taong bayan yan, oh, 'di ba? Pwede ngayon, pag sinakyan ng taong bayan yan, pwede ngayon nilang suportahan yan. Doon na nila gagamitin yung kanilang makinarya. Oh, para pabagsakin ka. Oh, 'di ba? Ganyan yan Ganyan mangyayari sa inyo yan. Kaya balang araw, isang araw magigising ka na lang, wala ka na sa pwesto mo. Kaya ako kay Bongbong Marcos, unahan ko na ito Oh, uunahan ko na to. Sino ba ang gustong pabagsakin ka? Hindi naman si BP Leni Oh, ang gustong pabagsakin ka yan, mga dati mong kaalyado. Oh, mga kampo ni Sara Duterte, mga DDS, yan ang gustong magpabagsak sa iyo. Hindi naman si BP Leni. Si BP Leni, tahimik na yan. Tsaka alam naman natin, si BP Leni hindi sumasali sa mga ganyan. Dahil si BP Leni, malinis na tao yan. Alam mo naman yan. Oh, simula nung naupo ka, binanatan ka ba yan? Simula nung naupo ka ba, sinaraan ka ba niya si Vice President Leni Robredo? Wala, tahimik na siya 'Di ba? Tahimik na siya. Oh, ang dumadaldal ngayon yung mga dati mong kaalyado. Ang sumisira ngayon niya sila Roque, sila Panelo, sino pa? Yung mga Semenay, 'di ba? Yung Semenay sila Kibuloy, 'di ba? Yan mga ano mo pa yan, 'di ba? Mga spiritual advisor mo pa yan. Yung mga dating sumisip-sip sa'yo, yung mga dating kaalyado mo, yung mga pumupuri sa'yo noon, yan ang magpapabagsak din sa'yo. Oh, 'di ba? Kaya mag-iingat ka na. Sinasabi ko, mag-iingat ka. Dahil ako, hindi naman ako Marcos 'di ba? Pero kung pagpipiliin ako, Duterte o Marcos, mas pipiliin pa kita kaysa maupo na naman ang isang Dutertanings. 'Di ba? Mas gugustuhin na kita.
Oh, yung mga nagpapakalat na yan, oh, 'di ba? Na gusto kang pabagsakin. Totoo man 'yan o hindi, ipinakakalat na nila 'yan eh. Kumukuha lang ng simpatya 'yan. Kung kakagatin ng taong bayan. Yung pinapakalat nilang destabilization plot. Gusto kang pabagsakin. Oh. 'Di ba? Oh. Naghahanap lang ng tiyempo yan, naghahanap lang ng butas yan na pwede nilang sakyan. Oh. 'Di ba? Katulad ng malalaking issue laban sa iyo. Oh. 'Di ba? Kaya ako kay Bongbong Marcos, ngayon pa lang papasukin ko na yung ICC. Oo, kung sa akin ngayon pa lang papasukin ko ng ICC. Hindi ko nakakampi ang mga yan. Hindi mo nakakampi ang mga yan. Maniwala ka. Yan sila Duterte. Kakampi mo pa ba ngayon yan? Hindi mo nakakampi ang mga yan. Sabi ko nga baka magising ka. O sabi ko nga baka isang araw magising ka. Kalaban mo na yung mga yan. Kaaway mo na yung mga yan. Samantalang noon team unity kayo. Di ba? Ibangon muli. 'Di ba? Magsama-sama muli, ibangon muli. Oh. 'Di ba? Pero ngayon wala eh. Team unitives na eh. Hiwa-hiwalay na kayo, watak-watak na kayo. Kaya wala na yan eh. Makakaaway mo na yan. Oh. Pag yan nakakuha lang ng ng butas yan, kumukuha lang ng tiyempo yung mga yan, Sheila Gloria. May pinaplano yung mga yan. Baka kala mo. Oh, gumagapang na ang makinarya niyan. Oh, gumagawa na ng patibong laban sa iyo yan. Either totoo o hindi totoo na ang planong pabagsakin ka. Hindi na importante yun eh. Kung totoo man o hindi yun eh. Oh. 'Di ba? Ang importante ron, unahan mo na. Oh, kailan ka pa kikilos? Pag wala ka na sa pwesto. Oh, kailan ka pa kikilos pag isang paggising mo ng umaga, wala ka na sa pwesto, hindi ka na presidente. Ang presidente si Sara na. 'Di ba? Kaya mag-isip-isip ka na. Hanggat maaga pa, ano ang alas mo laban sa kanila. Tsaka pangalawa, legal naman yung gagawin mo eh. Hindi naman dahil susurrender mo sila, dahil legal naman yung gagawin mo. Pwede mong isurrender sa ICC. Oh. 'Di ba? May kaso sila sa ICC. Di harapin nila. 'Di ba? Turnover mo na. Papasukin mo na yung ICC kaysa maunahan ka pa. Oh. Kaya yung nangyari sa'yo sa tatay mo, maging silbing aral mo na yun. Maging silbing leksyon mo na yun. Yung nangyari sa tatay mo. Oh. 'Di ba? Oh. Kaya dito talagang delikado ka. Nag-iisip na yan, makikita mo. Ano sabi ni Duterte? 'Di ba? Inuudyokan niya na ang mga militar tsaka mga kapulisan. Oh. Bakit niya inuudyokan yun? Na, 'di ba? Kumbaga sa hinihikayat na niya. Oh. Na lumaban na sa gobyerno. Isipin mo 'yan. Oh, 'di ba? Inuudyokan niya na. Ano ibig sabihin nun? May kasamang pang-uudyok. Ibig sabihin nun, gusto ka ng pabagsakin. Oh, doon pa lang eh. 'Di ba nananawagan si Duterte na wag na magbayad ng buwis hangga't hindi nilalabas o hindi ino-open yung libro. O doon pa lang eh. Gusto ka ng pabagsakin eh. Biruin mo, mananawagan si Duterte na wag na magbayad ng buwis. Oh, isipin mo, di magbabayad ng buwis, di bumagsak tong gobyerno. Di ba?
Doon pa lang isang ba gumagana yung gobyerno, 'di ba, sa buwis na binabayad ng taong bayan? Hindi mo pa babayarin ng buwis. Di bagsak na tong gobyerno. 'Di ba? Nasabi ni Duterte, wag na kayong magbayad ng buwis. Biruin mo, inuudyo ka na wag na magbayad ng buwis. Doon pa lang makahalata ka na gustong-gusto ka ng pabagsakin nitong kampo ng mga Duterte. Lalo na yung mga taga-suporta ni Duterte. Siyempre, may taga-suporta pa si Duterte dyan sa Kongreso, tsaka Senado. Pwede nilang suportahan yun. Di ba? Kaya sabi ko nga, ang alas mo, papasukin mo na yung ICC. Kaysa ikaw pa yung maunahan. Maniwala ka. Di ba? Patibong na yan Yang nabalita na yan na gusto kang pabagsakin. Totoo man o hindi yan. Pero gumagalaw na ang makinarya. Gumagalaw na. Ang mga Duterte. Gumagalaw na yan Baka Duterte pa nga nagpapakalat yan na gusto kang pabagsakin. Either hindi galing sa militar o sa kapulisan, pero ipinakakalat na nila, ipinalalaganap na nila ang fake news para kung sakaling makakuha sila ng simpatya na laban sa'yo. Pwede nilang sakyan yun, pwede nilang suportahan yun, pwede nilang gamitin yung kanilang makinarya. Siyempre, kwarta, pera. Pwede na nilang paganahin yun. Di ba? Para pabagsakin ka. Siyempre, magtutulong-tulong yan. Sila Gloria, sila Sara, sila Duterte. Siyempre, yung mga sumusuporta kay Duterte, dyan sa Kongreso, tsaka Senado. Di ba? Gumagapang na yan Magugulat ka na lang. Unti-unti ka nang pababagsakin niya. Sisiraan ka na niyan. Hanggang sa loob ng 5 taon. Hanggang sa matapos ka. Talagang sisiraan ka na niyan. Tatapatin na kita. Ganyan ang mga klase. Alam mo naman si Duterte. Mga Dutertanings. Kilala naman natin yan. Di ba? Yung ginawa lang kay Vice President, kung paano siraan si Vice President Leni Robredo, kung paano wasakin, gawin ng istorya ito si Laila de Lima ng mga Duterte noon, panahon niya. Di ba? Kaya yan, posibilidad din na gawin din sa iyo yan. Yung ginawa nila kay Vice President Leni Robredo tsaka kay Laila de Lima, posibilidad din na gawin din sa iyo yan. Kaya mag-isip-isip ka, Bongbong Marcos. Pag hindi ka marunong makatunog dyan, talaga mapapaaga ang talsik mo dyan, mapapaaga ka, mapapalayas dyan sa Malacanang. Tatapatin na kita. Kaya ako, kay Bongbong Marcos, unahan ko na to Unahan ko na to. Ano gagawin ko? Papasukin na yung ICC. Papasukin na yung ICC. Unahan ko na to Total, may plano naman kayong pabagsakin ako Hindi ka na sinusuportahan yung mga yan. Unang-una, doon pa lang siya sinabi ni Duterte na wag na magbayad ng buwis. Doon pa lang malalaman mo na talagang gusto ka ng pabagsakin. Biruhin mo, hindi ka nananawagan si Duterte na wag na magbayad ng buwis. Kung di magbabayad ng buwis ang taong bayan, di bumagsak na tong bansa natin. Itong administrasyon mo, di magbabayad ng buwis, di bumagsak na to. Saan ba gumagana ang gobyerno? Saan ba gumagalaw ang gobyerno? Kaya gumagalaw ang gobyerno dahil sa buwis na binabayad ng taong bayan. Tapos mananawagan ito si Duterte na wag na magbayad ng buwis. Ibig sabihin nun, talagang gusto ka ng pabagsakin. Tapos inuudyokan pa niya ang mga militar, kapulisan.
Oh, 'di ba? Na ano, nuudyo kanya na magreklamo, 'di ba? Na i-audit, 'di ba? Magreklamo sila laban sa gobyerno. 'Di ba? Inuudyo ka ni Duterte. O isipin mo 'yan. Ibig sabihin, talagang gusto ka ng pabagsakin. Pinaplano ka na nilang pabagsakin. Oh, 'di ba? Kaya ako kay Bongbong Marcos, papasukin mo na yung ICC. Hanggat hindi pa huli ang lahat, papasukin mo na ang ICC. Dahil, kailan mo pa gagawin yan? Pag mahinang-mahina ka na. Kailan mo pa gagawin yan? Pag pabagsak na ang administrasyon mo, wala na. Hindi mo na magagawa yan. Kaya hanggat malakas ka pa, hanggat may pagkakataong ka pa, totoo man yan, yung balita na yan na gusto kang pabagsakin, totoo man yan o hindi, pero kumakalat yung balita na yan eh. 'Di ba? Pwede nilang gawing patibong yan laban sa iyo. Oh. 'Di ba? Pwede nilang gawin ano yan, issue. 'Di ba? Kumukuha lang ng simpatya yan kung susuportahan sila ng taong bayan. Dahil pag sinuportahan sila ng taong bayan, oh, 'di ba? Diyan natatakbo ang kanilang makinarya. Diyan napapasok sila Gloria, sila Duterte. Diyan napapasok yan, pagaganahin na nila kanilang makinarya laban sa iyo. Yan ang ano niyan eh. Yan ang ano niyan. 'Di ba? Either hindi man totoo yan, hindi man galing sa AFP yan, sa kapulisan. Hindi man galing yan, hindi man totoo yan. Pero pinapakalat na nila yung balita eh. Sino nagpapakalat nun? Hindi naman pwede si Leni Robredo. Si Leni Robredo tahimik na yan eh. Tsaka hindi ganyan si Leni Robredo. Oh, 'di ba nung nanalo ka, siniraan ka ba niyan? Nung nanalo ka ba nandaya? Yung nanalo ka ba, nagsalita ba yan? Dinaya tayo ganito? Hindi. 'Di ba? 'Di ba? Bukal sa loob niya na tinanggap ang pagkatalo niya bilang presidente. Tahimik na siya noon eh. 'Di ba? Oh. Pero ang dumadaldal ngayon, itong mga dati mong kaalyado dyan sa grupo ng SMNI, yung kampo ng Kadiliman, SMNI, yan, mga kampo nila Duterte, nila Sara, yan ang maiingay ngayon. Yan ang mga dumadaldal ngayon laban sa'yo. Oh, 'di ba? Hindi mo alam eh kung sino ang kalaban mo ngayon. Tatapatin na kita. Hindi mo alam kung sino kalaban mo ngayon. Oh. Kaya mag-iingat ka na. Oh. Kung hindi ka marunong makatunog diyan, isang araw o balang araw o baka paggising mo sa umaga, wala ka na. Wala ka na sa pwesto mo. Magugulat ka na lang. Oh, si Sara Duterte nang nakaupo ngayon. Kaya mag-isip-isip ka na. Oh. Kaya kung ako, gagawa na ako ng paraan eh. Hanggat malakas pa ako. Hanggat nandun pa yung tiwala sa akin ng taong bayan eh. Hanggat nandun pa yung hindi ka pa bumabagsak eh. Kailan ka pa kikilos pag bumagsak ka na? Pag hindi ka na pinagkakatiwalaan ng tao, pag mahina ka na, doon ka pa lang kikilos, wala na. Kaya dapat ngayon mag-isip-isip ka na. Oh, kung anong gagawin mo. Oh. Ang alas mo na lang, ano na lang ang pinakaalas mo laban sa kanila. Papasukin mo ang ICC. Yun na lang ang pinakaalas mo. Oh, 'di ba? Dahil pag pinagtulutulungan kanya, sila Gloria, sila Duterte, alam mo naman si Gloria, kilala naman natin yan kung sino yan. Yang hinayupak na pandak na yan, kilala naman natin yan. Burikak yan eh. Talagang kung ano ang liit niyan.
Ganun din kung ano ang liit ni Gloria, ganun din ang laki ng kawalang hiyaan yan. Oh, magaling sumakay sa mga issue yan. Oh, magaling sumakay yan eh. Lahat ito si Gloria sinasakyan eh. Oh, di ba? Kaya mag-iingat ka na. Hanggat, sabi ko nga, hanggat nandiyan ka pa sa poder mo, hanggat malakas ka pa, hanggat hindi ka pa inuudyokan ng taong bayan na lumayas ka na dyan. Gumawa ka na ng paraan. Iligtas mo na ang sarili mo. Ano yung pinakaalas mo? Papasukin mo na yung ICC. Yan na lang ang pinakalaban mo. Dahil wala ka nang magagawa. Ano pa magagawa mo pag pinagtulungan ka niyang mga hayop na yan? Wala na. Kumukuha lang ng tiyempo yung mga yan eh. Kumukuha lang ng butas yan. Pag yan nakahanap ng butas yan, o nakahanap ng malaking issue laban sa'yo, sasakyan yung mga yan. Kumukuha lang ng simpatya yung mga hayop na yan. Laban sa'yo. Kumukuha lang ng simpatya para sa kumukuha lang ng simpatya sa taong bayan. Nasasakyan nila. Laban sa'yo. Ang ano natin kay Bongbong Marcos. Kaya ang payo ko lang, sa akin, ang payo ko lang, gagawa na ako ng paraan hanggat maaga pa. Di ba? Mahirap na eh. Pag naunahan kanyang mga yan, mahirap na. Di ba? Makakakilos ka pa ba niya pag naunahan ka na yan? Hindi ka na makakakilos niyan. Kailan ka lang kikilos pag bagsak ka na. Pag mahina ka na sa tao. Saka mo tatawagin yung ICC, wala na. Di ba? Saka mo tatawagin yung ICC pag presidente na si Sara, wala na. Hindi mo na magagawa yun. Kaya hanggat nakaupo ka, hanggat malakas ka pa sa tao, hanggat hindi ka pa inuudyokan ng mga tao na lumayas ka dyan sa Malacanang, gawin mo na ang dapat mong gawin. Gumawa ka na ng paraan. 'Di ba? Maging silbing aral mo na yung nangyari sa tatay mo noon. Kita mo sa tatay mo noon, sino nagpatalsik? 'Di ba yung mga kaalyado rin nila? Yung mga kaalyado rin ng tatay mo, yun din ang nagpatalsik sa tatay mo eh. Ganyan din ang mangyayari sa iyo. Balang araw, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Magigising ka. Sabi ka nga, magigising ka na lang ng isang araw, wala ka na sa pwesto mo. Iba na ang nakaupo. Yan sinasabi natin. Kaya ang alas mo na lang eh. Wala nang iba eh. Ang pinakaalas mo na lang para tumahimik na itong mga hayop na to eh. Yan, mga kampo ng mga Duterte. Para tumahimik na yan, ICC lang. Tapos na yung mga yan eh. Papasukin mo yung ICC. Wala na yung mga yan. Sila Sara, wala na yan. Dadamputin na yan. Doon na magpapaliwanag yan. Sila Bato. Linis ang ano mo. Diba? Linis lahat yan eh. Papasukin mo ICC, linis lahat yan. Dadamputin niya. Sila Duterte, sila Sara. Sino pa? Sila Bongo. Sila Bato. Diba? Sila Aguirre. Diba? Lahat ng involved. Dilinis ang problema mo. 'Di ba? Pero hanggat nandiyan pa yung mga yan, sila Duterte nandiyan pa, ginagamit nila yung SMNI at tuluyang kang babakbakin yan. Naghahanap lang ng tiyempo yung mga yan. Naghahanap lang ng malalaking issue yan para sakyan nila. 'Di ba? Yan eh. Ganyan ang mangyayari diyan. Totoo man yan balita na yan na pababagsakin ka o hindi na importante yun eh. 'Di ba? Kung totoo man yan o hindi na importante yun. Kung totoo man yan o hindi, pagpalagay hindi totoo, nagsalita na yung AFP, nagsalita na yung PNP na hindi totoo.
Oh, pero may nagpapakalat niyan. Oh, may nagpapakalat na fake news laban sa iyo. Oh, kumukuha lang ng simpatya yan. Oh, 'di ba? May nagpapakalat niyan. Sino nagpapakalat niyan? Oh, yan ang malaking tanong. Oh, syempre, ang nagpapakalat niyan yung mga dati mong kaalyado na ngayon bumabanat na sa'yo. Di ba? Bumabanat sa'yo eh. Oh, imbis na suportahan ka, binabanatan ka na. Bakit? Hindi nila nakuha yung gusto nila eh. Di ba? Hindi nila nakuha yung gusto nilang inaasam-asam na posisyon. Oh. Di ba? Oh, katulad nila Glenn Chong, nila Maharlika. Oh, sino pa? Nila Trixie Cruz Angeles. Sino pa? Sila Vic Rodriguez. 'Di ba? Oh, ngayon nasa kampo na nila Duterte yan. Oh, sila Sara, sila Gloria. Oh. 'Di ba? Oh, sila Duterte. Bumabanat na lahat siya yan. Oh, yung dati mo mga kaalyado ngayon ngayon bumabanat na sa'yo. Oh. 'Di ba? Kaya mag-isip-isip ka na. Gumawa ka na ng paraan. Pag yan hindi mo natunugan yan. Pag mahina-hina ang pakiramdam mo diyan sa mga yan. Ako doon pa lang eh. Sa sinabi ni Duterte na wag na magbayad ng buwis, doon pa lang eh. Mararamdaman mo na eh. Makukutuban mo na, kumbaga sa makakaramdam ka na eh. 'Di ba? Ano ibig sabihin? Gusto kang pabagsakin nun. Biruin mo, uudyokan mo yung mga tao na wag na magbayad ng buwis. Ano ibig sabihin nun? Di bumagsak ang gobyerno pag hindi nagbayad ng buwis yung mga yan. Oh, pag hindi nagbayad ng buwis ang taong bayan, di bumagsak na gobyerno. Oh, kaya lang gumagalaw ang gobyerno dahil sa buwis na binabayad ng taong bayan eh. Tapos uudyokan ni Duterte na wag na magbayad ng buwis. Doon pa lang eh. Gusto ka nang pabagsakin eh. Doon pa lang kung medyo malakas, medyo maano ka makatunog. Doon pa lang eh, makakatunog ka na eh. 'Di ba? Tapos inuudyokan pa oh. Yung mga militar tsaka mga kapulisan. 'Di ba? Na magreklamo. O biruin mo, militar uudyokan mo na 'di ba mag-audit militar, 'di ba? Uudyo ka mo na mag-audit, buksan ng hindi naman nila trabaho 'yun. Pero inuudyo ka ni Duterte, doon pa lang makakatunog ka na na talagang gustong-gusto ka ng pabagsakin. Oh, 'di ba? Doon pa lang kung mahina-hina ang pakiramdam mo diyan, kung mahina-hina ka makatunog diyan, talagang isang araw magigising ka na lang, wala ka na sa pwesto mo. Yun lang ang ko. Kaya kung ako payo ko kay Bongbong Marcos, papasukin mo na ang ICC. Yun na lang ang alas mo Dahil pag pinagtulutulungan ka na nitong mga to, sila Gloria, kilala naman natin kung sino si Gloria. Walang hiya yan. Hayop siya, di lang hayop yan, si Gloria. Baka akala mo, matindi yan, dangerous yan. Lalo na yung dalawang yan, si Gloria. Yan, tatlong yan, si Gloria, si Sara, si Duterte. Mga dangerous yan. Talagang hindi mo pagkakatiwalaan yung mga yan. Hibla pa lang ng pagmumukha niya mga hayop na yan. Sila Sara, sila Gloria, sila Duterte. Hibla pa lang ng pagmumukha niya. Talagang hindi mo na pagkakatiwalaan Talagang mukhang hindi lang mukha, talagang hindi gagawa ng matino Talagang may iniisip sa iyo yan Oh. Baka natutulog sa higa niyan iniisip nila kung paano ka pababagsakin Oh. Ayan sinasabi natin. Kaya sabi ko nga, yung mga sumusuporta sa iyo noon, yung mga sumisip-sip sa iyo noon, yan din ang magpapabagsak sa iyo. Yan din ang babanat sa iyo balang araw.
pagdating ng panahon. Ngayon, panahon na ngayon, binabanatan ka na. Yung mga dating umihimod sa iyo ng tumbong, yung dating umihimod sa iyo ng yung mga dating kumpurihin ka noon mula ulo hanggang paa, katulad ni Harry Roque. Isipin mo, wala ka raw kasalanan. Biglang naging walang kasalanan si Marcos 'Di ba? Nung kinuha ni Marcos ito sa lineup ng mga senador, 'di ba? Sa ilalim ni Marcos noon, biglang naging walang kasalanan si Marcos Walang iya ito si Roque. Talagang dito makikita mo ang pag-uugali ng tao, ang hibla ng pag-uugali ng tao. Talagang sakim Kumbaga sa may personal na interest kung saan sila makikinabang doon sila itong mga animal na to kaya nga noon pa sinasabi na natin yan 'di ba? Kaya yan hindi naman team unity yan team unity yan 'di ba? Hindi team unity yan. Kita mo paano magiging team unity yan? Yung mga hayop na yan puro magnanakaw, team unity. Team unity sa pagnanakaw. Sama-sama sila sa pagnanakaw. 'Di ba? Pero yan, pag hindi mo nabigyan yan, kakagating ka niya yan. Pag yan hindi mo napartihan yan, kakagating ka na yan. Kaya hindi team unity yan kita mo sila hindi nagkakaisa. Paano magiging team unity yan? May team unity nga Kita mo, sila mismo hindi magkaisa. Tapos sasabihin, pagkakaisahin mo buong bansa, pagkakaisahin mo kayo, pagkakaisahin nyo. Kung kayo nga mismo hindi magkaisa nag-aaway-aaway kayo dahil mga swapang kayo, mga ganib kayo. Yun yun ang totoo nun. Kaya nag-aaway-aaway kayo dahil mga swapang kayo, mga ganib, mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa kwarta. 'Di ba? Yun ang totoo niyan. Yun ang dahilan niyan. Yan ang punot dulo niyan. Kaya bumabagsak itong bansa natin dahil sa mga sakim, sa mga magnanakaw, mga swapang. Yan. Mga ganib sa kwarta, sa salapi, sa kapangyarihan. Yan ang sumisira sa bansa natin. Yan ang nagpabagsak sa bansa natin. 'Di ba? Tayo dire-diretso tayo rito dahil totoo lang tayo. Kung ano yung totoo, kung ano yung tama, yun Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming salamat at dito nga nagkomentaryo lang tayo muli. Binabati natin mga OFW tsaka mga immigrant Hanggang dito na lang po at God bless po sa atin lahat.